Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo maki-update sa Women's Division ng candidates. Salimova, ang Lodi Cakes nyo. At Tan Zhongyi ang leading na mukhang siya ang haharap kay Ju Wenjun. Pero buhay pa ba ang pag-asa ni Salimova na pigilan si Tan Zhongyi? Hindi pwede yan, hilahin kita. Kasi si Salimova po nasa paba na yan eh. May kumpiyansa pa ba? O itong si Tan Zhongyi hindi pa titinag, gusto talagang makalaban si Ju Wenjun sa World Chess Championship. Yan ang aalamin natin. Sa end part po, standing pakita ko sa inyo. Ang ginawa ni Salimova, nag-Knight F3, D5 si Tan, G3, Bishop F5, Bishop G2, E6, Castle, nag-Knight F6, C4. Ayan, approaching English, Catalan, C6, Queen B3. Ito yung tinatawag na English opening Caro-Kann defensive system. Bakit? May C6 kasi, no? Kaya parang Caro-Kann. Tapos nakalabas yung bishop sa F5. Queen B6, pinangsangga. Kasi kakainin yung B7 eh. Nag-D3, Knight BD7, kumapture sa D5. Queen takes B3 muna, A takes B3, E takes D5. At nag-bishop D2. Maagang queen to queen. B4, mukhang ipambabasag yata sa B5, nag-castle, Knight A3, at yan ang novelty dito ni Salimova dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng Bishop C3, may tumira na rin ng Knight to D4. Ayan. Okay, balik tayo. Sa Knight A3, A6, Knight C2, Knight E5, hamon, Knight FD4, Bishop D7, at nag-F4, Knight G6, E4. Ayan, medyo malakas po ang position dito ni Salimova kasi mag-E5 na siya. Nako, yari ka, Tan. Kumapture, capture, Bishop C7 umiwas at nag-Knight B3. Pupunta sa C5. Rook AD8, Bishop C3. Pwede bang capturein ka agad yan para masira ang pawn structure? Pero hindi pinansin ni Tan. Nag-Rook FE8 lang siya, threatening Knight takes E4 at nag-Rook E1. Tsaga-tsaga lang na depensa. Bishop C8. Knight C5 at nag-H5. Ayan, mukhang babasag yata sa king side. Knight to E3 and Knight F8. E5, attack. Knight G4 at nag-Knight C4. Tingnan nyo po ang minor pieces coordination sa side ni Salimova. Napakaganda. Diba? Ang ganda ng tira. Knight E6, hinamon, pang-neutralize, nag-Rook AD1, tinapatan ang mga tore. B6 na bad move si Tan. Naku, maa-upset yata siya dito kay Salimova. Capture, capture, Knight D6, B5, another bad move by Tan. Umuulan po ng bad move. Dapat daw ang tira ay capturein na talaga yan. E takes D6, then Bishop D7, depensahan, pagtsagaan ang position. Pero, ano ba ang pinaggagawa ni Tan? Nag-B5, Bishop takes. Ala, tapos ka ngayon kay Salimova. H3 paalis, Knight H6, King G2, Bishop B3, and Rook D4. Nai-imagine ko, no, dito sa game na to, siguro nanonood si Leiting G. No? Kasi pag natalo itong si Tan, maganda ang magiging score ni Leiting G, eh, di ba? Didikit siya sa taas eh. Ayan, baka nanonood. Naku, ganda ng tira. Sana panalo na siya. Ganun ba yun? Nag-Rook E6 at nag-Bishop F3, tiniret ang H5, nag-H4. Grabe, wala sa kondisyon si Tan. Nag-F5, Rook E7, G4. Tingnan nyo po ang grabing mga pawns na yan. F6, nag-Knight E4, good move, takes, Bishop takes, and Knight C5. Tiniret muna, nakapin ang Bishop. Bishop C4, Bishop takes E5, F takes E5, at nag-B3, Bishop F7, Bishop E4. Okay? Hindi natin maloloko evaluation bar. Tingnan nyo po ang assessment dito ni Stockfish. Grabe. Decisive advantage for white. Bishop E8, G5, pit na pit. Knight F7, Bishop D5, pin, King H8 iwas, at nag-F6. Yun lang mga kamatsas. Binabawasan ng lamang eh. Dapat daw ay G6. Halimbawa kung mag-Knight D6 dito, Bishop E6, pagtibayan ng pawn sa F5, then next in line, yung pawn sa E5, tatagpasin yan. Ayun mga kamatsas. Pero nag-F6, G takes, Rook C7, and King F2.
A5, okay, hindi pwedeng capturein kasi bitin ang knight pero bad move ang tira na yan. Dapat daw King H7. Baka ididikit sa G6 para kuhanin yung pawn sa F6. Ayan, pero makunat yung King H7. A5, Rook E4, tineret ang pawn sa H4, capture check, King G8, Rook G4 check, persado King H8. Hindi po pwedeng tumakbo sa F8 kasi may Knight E6, tangay ang tore. Double. Knight D3, Rook D7, kinapture na. Yun lang mga kamatsas, na inip si Salimobeng. Dapat daw po ang tira ay Knight takes B4 lamang. Nako, sayang naman. Bumalik yung evaluation bar, umatras. Oh, Rook takes F7. Tore pala pang kakapture. Siguro nasa isip niya, bishop ang pangkakapture. May Knight takes E5, Rook C7, then simple Rook G7, tapos na laban. Baka ganyan ang nasa isip niya. No? Nawaglit niyang tore pala pwedeng pang-capture. Aray nako naman. Check, King G8, Rook H6, dinipensahan. Rook C7, Knight takes E5. O ayan, medyo mo. Pero parang tumamlay no? Rook C5, Knight D3, and Rook C2 check, King E3, Rook C3 pin. King D2, bagsak ang pawn sa B3 and Rook H4. Pababagsakin din yung pawn. Bishop G6 and Knight E5. Check muna, King E3 check, King D4. Bishop E8, Rook G4 check, King F8. Ayan na. Pumabor na. Kay Tan, equalize. H4, Rook A3, Rook F4, B3, King C3 persado, Rook A4 hinamon ng Rook to Rook, Rook F3 iwas, and nag-Rook E4. Inatake ang Knight. Napakagaling pong makarecover nito ni Tan, ano? Ayan, no? Para makasurvive. F7, capture. Ayun ang naganap. At pag Rook E4, tabla po mga kamatsas. Sayang, malaking isda sana yon. Malupait sana yon. Upset na upset, no? Isang mali lang. Isang tulak lang ng F6, no? Grabe talaga ang hiwaga ng chess. Ayan, mga followers ni Lodi Cakes. Okay, tabla, no? Pisang-pisa na sana, sayang. Ito ang kanilang standing. Tingnan natin, sino na ba ang leading sa kanila? Nangunguna pa rin si Tan Zhongyi sa score na 8 points at sumusunod si Lei Tingji. O sana si Lei Tingji ang nasa top kung tinalo ni Salimova, no? Ayan, at Katerina Lano, Conero Hampi, Alexandra Goryachkina 6 points at Vaishali 5.5 points. Salimova tied sila ni Muzichuk as 4.5 points. Unexpected po itong si Tan Zhongyi, no? Kasi kung tutuusin, nandyan sila Goryachkina, Muzichuk, yan ang mga malalakas dyan eh. Si Katerina Lano, Lei Tingji, yung World Championship Challenger ni Zhou Wenjun last year. O di ba? Yan ang mga inaasahan, pero itong si Tan Zhongyi, pag siya talaga ang nanalo dito, unexpected, talagang ginulat niya ang women's division sa buong mundo. Aabangan pa rin natin mga kamatsa sa mga kaganapang mangyayari dito, no? Round number 13 na maglalaban sa Salimova versus Lano, Tan versus Alexandra Goryachkina, yan ang maganda. Okay, Conero Hampi versus Anna Muzichuk, Vaishali versus Lei Tingji. Naku po, medyo pag wala sa kondisyon itong si Vaishali at mamimigay ng score kay Lei Tingji, mabigat. Kasi ang kalaban ni Tan mamaya si Goryachkina eh. So may chance pa rin si Lei Tingji umungos, no? Pag natabla, tied sila ni Tan Zhongyi 8.5. Basta importante kay Lei Tingji maka-equal siya ng score sa last round para maglaban pa sila ni Tan Zhongyi at may chance pa siyang manalo kay Tan. Di lalabas si Lei Tingji ulit ang lalaban kay Zhou Wenjun. Okay, yan po ang ating aabangan sa mga paparating na kaganapan. Maraming salamat po mga kamatsas. Sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, available po sa Shopee link natin, Kamatsas Sporting Goods Shop. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo. And subscribe din po kayo sa ating IM Space Roderick Space Nava Space 2, ang ating English YouTube channel. Pwede po kayo doon mag-subscribe sa mga Inglesero po dyan na kahit dumudugo ilong ni Coach Nava. Ganun din po sa ating TikTok, Rod Wings ang ating username doon, at sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na po kayo. Lagi po tayong may daily uploads doon. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.